Ako si Adrian, isang delivery rider sa Cavite. Mahigit 3 taon na akong naghahatid ng pagkain at parcels kaya sanay na ako sa iba't ibang klaseng customer. May mabait, may suplado, at kung ano-ano pa. Pero ang ikikwento ko ay hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. Hanggang sa araw na ito, hindi na ako tumatanggap ng delivery sa Tagaytay kapag lampas 10:10 ng gabi. Bandang 10:47 PM, pauwi na sana ako nang biglang may pumasok na booking. Malaki ang bayad. Triple ang normal na delivery fee. Pick up lang sa isang kilalang fast food, then drop off sa isang lumang bahay malapit sa isang tahimik na bahagi ng Tagaytay. Napaisip ako. Sabi ko sa sarili ko, isa lang naman. Tinanggap ko ang booking. Pagdating ko sa restaurant, nakahanda na ang order. 3 family meal, 6 na soft drinks, at isang chocolate cake. Nagtaka lang ako dahil sa resibo ay may nakalagay na note. Pakibilisan, naghihintay na sila. Sa isip ko, baka birthday. Hindi ko na pinansin. Habang papalapit ako sa location, unti-unting nawawala ang mga bahay. Kakaunti na rin ang ilaw. Hanggang sa puro puno na lang ang nasa paligid. Mahina ang signal ng cellphone. Nagsimula ring magloko ang GPS. Paikot-ikot ang arrow. Parang hindi malaman kung nasaan ako. Maya-maya, tumigil ito sa isang lumang bahay. Mataas ang damo. Kalawangin ang gate. Madilim. Walang kahit isang ilaw. Pero ang app nagsasabing, "You have arrived." Kumatok ako. Walang sumagot. Kumatok ulit. Tahimik pa rin. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pero walang tao. Sumigaw ako. "Delivery po." Biglang may boses mula sa loob. Mahina ito. Paos. "Papasok na lang." Nanlamig ang likod ko. Hindi iyon normal. Sabi ko, "Dito na lang po sa labas." Tahimik ulit. Pagkatapos, may narinig akong sabay-sabay na bulong. Parang maraming taong nagsasalita. Pero walang malinaw na salita. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Ang una kong nakita, mga paa. Maraming paa. Nakatayo ang mga ito. Hindi gumagalaw. Akala ko maraming tao sa loob. Pero habang tumatagal, napansin ko lahat sila ay walang anino at wala itong mga katawan. Mga paa lang ang nakikita ko mula sa ilalim ng mesa. Parang may mali, kaya bigla akong umatras. Tumawag ang customer. Unknown number. Sinagot ko. Sabi ko, "Sir, nasa labas na po ako." Tahimik. Pagkatapos, may boses ng matandang babae. "Hindi ka pa pumapasok." Sabi ko na lang, "Dito na lang po ang pagkain." Sumagot ito. Lahat kami ay gutom na. Pagkasabi niya noon, may narinig akong dose-dose ng boses. Sabay-sabay na sinasabi ang salitang gutom. Biglang nahulog ang resibo. Pagpulot ko, nagbago ang nakasulat. Wala na ang pangalan ng customer. Sa halip, may nakasulat na, "Ikaw ang susunod na ihahain." Nabitawan ko ang pagkain. Biglang namatay ang ilaw ng motorsiklo ko. Tumahimik ang paligid. Sobrang tahimik. Pagtingin ko sa bintana ng bahay, may mga muka. Marami. Mapuputla. Nakangiti. Lahat sila nakatitig sa akin.
at sabay-sabay silang kumatok mula sa loob ng salamin na parang gusto nilang lumabas. Pinilit kong paandarin ang motor. Ayaw nitong umandar. Pangalawa, pangatlong beses, ayaw pa rin. Hanggang sa may naramdaman akong malamig na kamay sa balikat ko. Hindi ko na ito nilingon. Sinipa ko ulit ng starter. Biglang umandar. Hindi na ako lumingon kahit minsan. Diretso lang ako. Habang tumatakbo, may naririnig akong motorsiklo sa likod. Akala ko, kapwa rider. Pero, pagtingin ko sa side mirror, walang rider. Motor lang. Umaandar ng mag-isa at nakasunod sa akin. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar kasama ang isang kaibigan. Wala na ang bahay. Puro damo lang. May matandang nagwawalis sa tabi ng kalsada. Tinanong namin siya kung nasaan ang bahay. Napatingin lang siya sa amin at sabi niya, "Anak, wala nang bahay dyan. Nasunog yan mahigit 20 taon na ang nakalipas. Lahat ng nasa loob, hindi na nakalabas." Bigla kong ipinakita ang screenshot ng delivery. Namutla siya. Sabi niya, "Anak, ang address na yan, matagal nang wala sa mapa." Pag-uwi ko, binuksan ko ang delivery app. Completed ang order. 5 stars. May tip pa. Pero, ang pangalan ng customer, hindi na tao. Ang nakasulat lang, mga naghihintay. At hanggang ngayon, tuwing umuulan at bumabiyahe ako sa gabi, may pumapasok pa ring booking sa parehong address, parehong oras, parehong order, parehong mensahe. Pakibilisan, naghihintay na sila. Hindi ko na iyon kailanman tinanggap. At kung delivery rider ka rin, kapag may booking sa isang lugar na halos wala ng bahay at napakalaki ng bayad para maging totoo, minsan hindi customer ang naghihintay sa'yo. May mga nilalang na matagal nang hindi nakakakain at naghahanap lang ng susunod nilang bisita.